Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nakaupo sa isang restaurant na nagpakilala bilang si Yul Shin, isang web novel author. Sinusubukan niyang magsulat ng isang bagay, ngunit nagpupumilit siya, na binanggit na walang pumapasok sa isip at bukas ang deadline. Habang nagriring ang kanyang telepono, inilabas niya ito, na nagpapahayag ng pangangailangang ayusin ang mga hindi ginagamit na app. Habang ginagawa iyon, napansin niya ang isang app at nagtataka kung ano ito. Pinag-iisipan niya kung nag-i-install ba siya ng mga naturang app, at sa pag-click sa mga ito, bumubukas ang app na parang bibig ng halimaw. Siya ay nagtatanong kung ito ay isang laro, at ang pangalan nito ay ipinahayag bilang Godmaker. Nagmamasid siya sa isang langgam habang nagsisimula ang laro, at may lalabas na notification sa ibang wika. Dahil sa hindi niya maintindihan, sinabi niya na hindi niya mabasa ang sinasabi nito at tinatanong ang kalikasan ng laro, na tinatawag itong shit game. Samantala, isinasaalang-alang niya na dapat niyang subukang pindutin ang isang bagay. Inaakala niya na habang hinahawakan ang langgam, pumasok siya sa laro at nakatanggap ng anunsyo na naka-address sa kanyang mga mambabasa. Bagamat maaaring mahirap unawain, ito ang kwento kung paano niya nahanap ang kanyang sarili sa isang pahinga. Nakatagpo siya ng maraming halimaw at ginamit ang kapangyarihan ng hintuturo ng Diyos para durugan silang lahat. Kapag lumitaw ang mga higanteng halimaw, ginagamit niya ang kapangyarihan ng paghatol ng gitnang daliri ng Diyos upang sunugin sila. Sa mga labanang ito, nagtamo siya ng maliit na sugat sa kanyang mukha at ginamit ang ikatlong daliri ng Diyos upang pagalingin ang sugat. Kasunod nito, lumabas ang halimaw na hari, at hinugot niya ang kanyang espada. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Yul Shin, isang web novel author, sinisingil niya ang halimaw. Samantala, isang anunsyo ang ginawa sa kanyang mga mambabasa, na kinikilala ang kahirapan sa pag-unawa sa sitwasyon, at ito ang kwento kung paano siya hindi kusang loob na nauwi sa pahinga. Ipinahayag niya na siya ay nagpapahinga para sa mga personal na kadahilanan, na naglalayong simulan ang serialization. Sinasalamin ni Siyang Muri na isang araw ay bumukas ang mga tarangkahan at piitan at nagsimulang bumuhos ang mga halimaw, na nagdulot ng isang kalamidad na tumama sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang hitsura ng mga mangangaso na nagising sa mga kakayahan ay binago ang kalamidad sa isang pagkakataon. Naisip niya na ang pagkakaroon ng enerhiya ng Diyos at mga artifact ng Diyos na nakuha ng mga mangangaso sa pamamagitan ng pangangaso ay naging isang bagong pag-asa para sa sangkatauhan. Ang mga mangangaso ay ikinategorya sa mga ranggo mula sa ranggo ng SSS hanggang sa ranggo ng G batay sa kanilang mga kasanayan. Sinabi niya na ang mga kabilang sa G rank ay hindi gaanong naiiba sa mga regular na tao, na binibigyang diin na ang mga mangangaso na negal iligtas sa mundo ay naghihintay sa kanila. Higit pa rito, binanggit niya na ang posibilidad ng pagbabago ng mga ranggo ng mga mangangaso pagkatapos ng pagsusuri ay halos zero. Habang nakatayo siya malapit sa isang poster ng mga mangangaso, lumapit siya para sa muling pagsusuri ng aplikasyon ng pagsusuri sa ranggo ng mangangaso. Samantala, sinusuri niya ang kanyang resume at napansin na ang kanyang ranggo ay B. Ipinakita niya na ito na ang ika-10 beses, at iniisip niya kung wala ng paraan upang mapabuti, gaano man siya kahirap magsanay. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Yul Shin mula sa likuran, nagtatanong kung nasa sabik siya ngayon para sa muling pag-scouting. Nagulat siya, lumingon siya sa kanya, at tiniyak niya sa kanya na hindi ito ang kanyang karaniwang pag-uugali. Dahil sa galit, iniisip niya kung pervert ba siya. Gayunpaman, tumunog ang kanyang telepono, at mabilis niyang kinuha ito, humihingi ng paumanhin at binanggit na ito ay isang tawag na kailangan niyang tawagan, pagkatapos ay agad na tumakbo palayo. Siya ay patuloy na iniisip tungkol sa kanya habang ang receptionist ay nagpahayag ng kanyang pangalan. Ang number 49, si Miss Siyang Miri,
ay lumakad patungo sa receptionist, na nag-utos sa kanya na pumasok sa examination room. Simpleng oo lang ang sagot niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam ng receptionist kay Miss Siang Miri na lumabas na ang resulta ng eksaminasyon. Nang matanggap ang kanyang resulta, nasaran siya ng loob na makitang muli siyang nakakuha ng B-rango. Siya ay sumasalamin sa kung paano hindi siya makamit ang isang ranggo na mas mataas kaysa sa B, pagdurog sa dokumento ng resulta sa pagkabigo. Iniisip niya kung imposibleng malampasan ang mga limitasyon sa klase. Habang pinag-iisipan niya ito, nakatanggap siya ng emergency warning text na nagsasaad na may lumabas na gate sa Seoul at lumitaw ang isang matinik na rhino. Ang mensahe ay humihiling ng tulong ng lahat ng mga mangangaso ng isang partikular na klase at mas mataas sa paligid. Sa pagbabasa tungkol sa Aklas Thorn Rhino, iniisip niya ang sitwasyon. Ang reporter ng balita ay nag-anunsyo. Sa isang parke sa Qingdanggo, nakasalukuyang nagkakagulo dahil sa biglaang pagsiklab ng mga halimaw, ang mga mangangaso ay hindi pa dumarating, na nag-iiwan sa mga mamamayan ng matinding pinsala at hindi naiwasan ang mga halimaw. Sinabi ng reporter na, mula sa kung ano ang kilala sa ngayon, ang halimaw ay nakilala bilang isang dayuhang rhino. Kung tumpak, nahaharap sila sa isang halimaw na kayang sirain ang isang buong lungsod ng mag-isa. Samantala, naroon si Yu Il-shin. Hinawakan niya ang kamay ni Sang-yon, na bumagsak sa sahig at umiiyak. Mabilis siyang binuhat, tinanong niya kung ayos lang siya. Habang papalapit sa kanila ang halimaw, halos umatake, sumigaw si Sang-yon, at naganap ang mga bagyong kidlat. Dumating si Song Miri, naglunsad ng isang pag-atake sa halimaw, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang hindi epektibo. Muli niyang pinagmamasdan ang halimaw na umuungol, inisip na ang kanyang nakaraang pag-atake ay hindi nagdulot ng pinsala, at iniisip kung malalaman nila kung magiging maayos ba siya pagkatapos nito. Inipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ibinato niya ang isa pang kidlat na bagyo sa halimaw na bumagsak sa sahig. Siya ay nagtatanong kung ito ay gumagana sa gitna ng namamalagi na usok. Habang nawawala ang usok, nakita niya ang halimaw na tumatawa at naglulunsad ng panibagong pag-atake sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na pigilan ang pag-atake, hindi niya magawa, at siya ay bumagsak. Bumangon muli, nagpahayag siya ng pagkadismaya, na binabanggit na ang kanyang mga ranggo ay nasa ibang antas. Napansin niya sina Yu Il-shan at Sang-yon at napagtanto niyang may sibilyan pa rin sa panganib. Habang naghahanda ang halimaw na atakihin siya muli, hinimok niya itong tumakbo, na binibigyang diin na hindi niya alam kung gaano pa niya ito kayang pigilan, at hinihimok siyang magmadali. Determinado, sinubukan niyang talunin muli ang halimaw, na kinikilala ang pangangailangan na bumili ng oras habang hangina ang kanyang kapangyarihan. Naaalala niya ang isang alaala ng pagsigaw sa kanyang ina at ama, na nangakong hinding-hindi sila patatawarin, determinadong alisin silang lahat. Habang pinag-iisipan niya ito, narinig niya ang kanyang kapatid na si Siang Mina, na tinatawag ang kanyang pangalan at nagbabala sa kanya na huwag mangarap tungkol sa paghihiganti. Ibinasura ang babala, sumigaw siya na huwag magbiro sa kanya at gumawa ng ilang mahika, na matagumpay na naduraj ang halimaw. Sa gitna nito, narinig niya ang tinig ng isang taong nagsasabi ng hintuturo ng Diyos at gumagawa ng ilang mahika. Biglang may sumigaw sa kanyang isipan, na nagudyok sa kanya na gamitin muli ang kanyang kidlat ng buong lakas. Isang pagsabog ang naganap, na nagresulta sa pagkamatay ng halimaw. Ang broadcast ng balita ay nag-anunsyo na ang isang B-rank hunter, si Thunder Empress, ay natalo ang isang A-rank na halimaw. Sa pagpapahayag ng pasasalamat sa kanya, lubos nilang pinasalamatan si Thunder Empress para sa kanyang mga aksyon. Hinihimok siya ng mga tao na tingnan, ipahayag ang kanilang pagmamahal sa kanya at hinihiling ang kanyang pirma. Pinuri nila siya bilang Thunder Empress.
Nagtataka kung paano natalo ng B-rank ang isang A-rank. Ibinalita ng news reporter na ang B-rank hunter, si Thunder Empress, ay talagang natalo ang dayuhang Rhino sa isang hindi kapani-paniwalang pag-atake. Sinusuri ang kanyang kamay, kinikilala niya na pinatay niya ang dayuhang Rhino at kinukwestiyon ang likas na katangian ng kapangyarihan na ipinakita niya. Pakiramdam niya ay nalampasan na niya ang kanyang mga limitasyon. Lumapit si Yulshin sa kanya, nagpapahayag ng pasasalamat at nagtanong kung paano niya dapat bayaran ang utang. Iginiit niya na wala ito, at ipinahayag niya ang kaginhawaan na ligtas siya. Pagkatapos niyang magpasalamat muli ay umalis na siya. Nagtataka siya kung paano niya nalaman ang pangalan nito gayong walang nakakaalam na siya ang Thunder Empress. Inaalala ang boses sa kanyang ulo mula sa hintuturo ng Diyos, napagtanto niya na ang lalaking iyon, si Yuwil. Iminungkahi ni Shin kay Sangyon na magmadali sila at umuwi. Sumang-ayon si Sangyon, at pinapanood sila ni Song Miri, iniisip kung sino siya. Dumating si Yuil-shin sa isang tulay, binanggit na hulaan niya na isa ito sa mga lugar ng pagpapakamatay. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi siya pumunta doon para mamatay. Medyo kabaligtaran. Dahil halos mamatay silang dalawa ng kanyang pamangkin habang nakatingin sa kanyang telepono, iniuugnay niya rito ang lahat ng mga kamakailang pangyayari, na nakakainis. Sa pagkabigo, sinubukan niyang itapon ito sa tubig. Ang eksena ay lumipat sa ilang araw na mas maaga, nang siya ay nakaupo sa isang restaurant na nagtatrabaho sa kanyang laptop. Lalo na at malapit na ang deadline. Nag-vibrate ang phone niya at kinuha niya ito. Sa pagpapahayag ng kanyang kakulangan sa konsentrasyon, isinasaalang-alang niya ang pag-aayos ng mga app na hindi niya ginagamit at napansin ang isang kakaibang app. Iniisip kung mayroon siyang ganitong uri ng app sa kanyang telepono, inilarawan niya ito bilang kahawig ng pagbuka ng bibig ng isang halimaw. Tinatanong niya kung ito ba ay isang laro na tinatawag na Godmaker. Sinimulan niya ang laro at napansin ang isang langgam na tumatanggap ng abiso. Frustrated, sinabi niya na hindi niya ito mabasa at itinuring niyang walang silbi ang laro. Nag-iisip kung dapat ba siyang pindutin ang isang bagay, hinawakan niya ang langgam, sumisigaw na patay na ito. May lumabas na barya mula sa telepono, tumama sa kanyang ulo bago nahulog sa kanyang laptop. Isang abiso ang nagpapalam sa kanya na ang numero 1 ay napipiga hanggang sa mamatay at isang barya ng Diyos, ang madilim, ay ibinagsak bilang isang gantimpala. Hawak niya ang barya sa kanyang kamay, nakatanggap ng isa pang abiso. Binabati ko siya sa paggawa ng isang hakbang palapit sa makapangyarihang masamang Diyos, na nagsusumikap para sa pananakop at kapangyarihan. Tinatanong niya kung taglay na niya ngayon ang mga kakayahan ng isang mangangaso. Sinasalamin niya na kung nangyari ito 20 taon na ang nakalilipas, kailangan niyang pumunta sa isang psychiatric hospital o kumonsulta sa isang shaman. Gayunpaman, nagbago ang mundo. Nagpasya siyang sumailalim sa isang pagsusuri sa mangangaso, kung saan siya ay tinukoy bilang numero 369, si Mr. Yulshin. Pinag-uusapan siya ng dalawang lalaking nakaupo sa malapit, at ang isa ay nagtatanong kung narinig ng isa ang pangalan ng lalaking iyon. Ang iba naman ay tumugon, na nakita itong malungkot, at pinagtatawanan nila ito. Paglapit sa receptionist, hiniling niya na iwanan niya ang kanyang apelyido at gamitin lamang ang kanyang pangalan. Masaya niyang binabati siya, tinawag siyang Mr. Yulshin, na binanggit na ang pagsubok ay nagpakita na siya nga ay may kakayahan. Nabigla sa paghahayag na ito, sa palagay niya ay hindi niya nais na maging random. Sa palagay niya ay hindi niya gustong maging isang rank, isang D-rank lamang. Pinag-iisipan pa niya na huminto sa pagiging isang manunulat kung siya ay nakatalaga ng isang E-rank. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay naiuri bilang may G-rank. Siya ay nabalisa, at ang lahat ng kanyang pananabik ay nawala. Nang marinig na binigyan siya,
ibinigay niya sa kanya ang isang dokumento na nagtuturo na ang tanging bigay ng Diyos na kakayahan niya ay gumawa ng mga materyales. Iyon ang tanging kakayahan niya. Napagtatanto na siya ay isang G-rank na may malaking pagkakaiba sa mga ordinaryong tao, ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo, na nagpapatunay na siya nga ay isang G-rank. Nagtatanong siya kung gusto niyang magparehistro para sa kanyang lisensya. Sa pagtatanong tungkol sa gastos, nalaman niya na ang bayad ay 280,001. Isinasaalang-alang ang kanyang sitwasyon, siya ay tumanggi, sa pag-aakalang ang isang G-rank ay hindi maaaring makapasok sa A dungeon, at wala siyang pera. Sa pagkilala sa mga limitasyon ng kanyang posisyon, naisipan niyang umuwi at matugunan ang deadline bago siya muling pagsabihan ng manager. Ang eksena ay lumilipat sa isang araw. Biglang, sa hating gabi, siya ay gumagana sa kanyang laptop, kinu-question kung ano ang nagawa niya sa nakalipas na 5 oras. Habang patuloy siyang nagsusulat at pagkatapos ay nagde-delete, nagpasya siyang ilihis ang kanyang ulo. Pagbukas ng TV, ipinalabas ng balita na nasakop ni BQ Hyun, isang S-rank hunter, ang Darkness Dragon Dungeon. Disaster grade piitan, matagumpay na isinara ito. Ang tagumpay na ito ay naka-highlight bilang makabuluhan. Hakbang palapit sa kaligtasan ng sangkatauhan at isang mapang akit na nakamamatay na tukso. Binanggit ng news reporter ang ranggo na iyon. Si Hunter Siang Nina ay palaging nagsusuot ng isang tiyak item bago pumasok sa isang piitan, binibigyang diin ito bilang ang tanging pagpipilian para sa pagprotekta sa kanyang balat. Kilala bilang Amandra. Perpekto. Pagkaraan ng ilang sandali, naiinis siya at pinatay ang TV, na nagpapahayag ng pagkadismaya. Nagsisinungaling siya tungkol sa paglaganap ng mga mapagmataas na mga ngaso. Pababa sa kama, ipinahayag na lahat sila ay nakakainis. Pagpapas siyang matulog at magsulat ng may A. Paglinis ng kanyang isip, sinubukan niyang magpahinga. Gayunpaman, ang kanyang telepono ay nagsimulang magring, at siya ay tumugon sa pagkabigo, na ibinulalas na ito ay nakakainis. Alarm na walang function para i-off ito. Imbes na matulog ulit siya. Nagsisimulang maglaro, na nag-iipon ng maraming gintong barya. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Ang eksena ay lumipat sa umaga, at nagising siya, napansin na may kaunting mga barya lamang sa kanyang silid. Naguguluhan, iniisip niya kung nasaan ang lahat ng mga barya. Pumunta ako, binanggit na mayroong higit sa daan-daan sa kanila. Habang kumukuha siya ng barya, nagulat ako nang makita ko iyon. Ang mga barya ay may nakasulat sa mga ito, ngunit ang isang ito ay may 100. Ang kanyang telepono ay nagbibigay sa kanya ng isang abiso na binabati siya. Ang walang pangalan na Diyos ay nagsasaad na natugunan niya ang mga kondisyon para sa pagbubukas ng kanyang tindahan ng Diyos. Naintriga, kinwestiyon niya ang konsepto ng isang tindahan ng Diyos, pinag-iisipan kung bubuksan ito o hindi. Hindi sigurado, ipinahayag niya ang kanyang kakulangan ng kaalaman sa bagay na iyon at pinipilit ang oo. Button, na kinikilala na ang pag-usisa ay pumapatay sa manunulat. Samantala, lumilipat ang tanawin sa timog. Pagpupulong ng mga opisyal ng Korea, kung saan ang isang taong may salamin sa mata ay nagpapahayag ng pasasalamat sa mga nasa politikal at negosyo. Ang Pangulo at ang pinuno ng Asosasyon ng Mga Ngaso para sa pagtitipon sa kabila ng kanilang mga abalang schedule. Inanunsyo niya ang pagdating ng isang mga ngaso. Sino ang nagbukas ng Hunter Shop sa Korea? Ang mga miyembro ng pulong ay nasa sabik, na nagbubulalas na sa wakas ay nagbukas na ang isang Hunter Shop at available na ngayon sa Korea. Ang isang miyembro ay nagtatanong kung ito ay bihira. Kakayahang magising lamang ng ilang malikhaing mga ngaso, habang idinagdag ng isa pang miyembro na maaari na ngayong bumili ang lahat ng iba't ibang mga item at kasanayan ng iba't ibang grado. Nagpalakpakan ang nakaba-spectacled na individual at nagsasabing,
kung gayon, mangyaring pumasok. Sa pagbukas ng pinto, inihayag si Kang Woo, ang S-rank na mangangaso na sa wakas ay nagbukas ng hunter shop. Psychosensory hunter na si Siang Mina. Sila ay naruroon upang tulungan ang lahat na maunawaan ang sitwasyon. Ipinakilala sila ng individual sa Pangulo ng Republika ng Timog Korea, si Jong Hee-won. Isa sa mga miyembro exclaims na ang magbubukas ang hunter shop habang nagdadagdag ang isa pang miyembro. Sa wakas nasa Korea na rin. Nagpalakpakan sila, tinatanggap si Kang Woo at hinihikayat siyang i-activate ang hunter shop. Niyaya niya si Kang Woo na buksan ito. Lahat ay nakatingin sa kanya ng nakakagulat. Gumaganap ng ilang mahika, na gumagawa ng malakas na tunog, utos niya, bukas. Lumapit ang manager ng presidente, nagpahayag ng pag-aalala, ngunit tiniyak ng Pangulo na ayos lang siya. Gayunpaman, bukod sa malalakas na tunog, hindi rin niya ginawa. Wala ring nakikita ang manager niya. Pinag-uusapan nila ang sitwasyon, parehong napapansin na wala silang nakikita. Ang individual na may salamin sa mata ay humarap sa lahat, hinihimok silang huwag mabigla at ipinapaliwanag na normal lang na ang tindahan ang makakakita lamang ng taong nag-activate nito. Ipinaalam niya sa kanila na si Miss Siang Mina. Papayagan ang lahat na makita kung ano ito. Kung hindi, ito ay makikita lamang ng activator. Gamit ang psychomancy, nagsasagawa ng magic si Siang Mina, at bilang resulta, magagawa na ng lahat. Tingnan ang hunter shop. Excited na ibinulalas ng miyembro na ito ang hunter shop. Binanggit ng Pangulo ang mga bagay, na nagsasabi na narinig lamang nila ang tungkol sa mga ito sa mga alamat at alamat. Dagdag ng isa pang miyembro, kaya ito ang hunter shop. Itinuturing ng isa pang miyembro ang $300 milyong gintong item bilang isang pagpapala ng Thundercod. I'm asking if it is about $30 trillion. Ang isa pang miyembro ay nagkomento na ito ay medyo mura kung isasaalang-alang ang antas ng kasanayan. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagiging mahigpit na confidential sa proyekto, dahil dito nakasalalay ang pambansang kapalaran. Hanggang sa isinasagawa ang proyekto, iminumungkahi niyang magtalaga ng hindi bababa sa 2 SS. Mga mangangaso ng klase para bantayan si Mr. Kang Woo. Lumipat ang eksena kay Yul Shin, na i-activate ang God Shop at natatanggap ang A. Notification na 100 coins ang kailangan para ma-activate ito. Tinanong siya kung gusto niyang gamitin ang mga ito, at tuwang-tuwa siyang tumugon, "Siyempre, oo." Pinagmamasdan niya ang pagkawala ng mga barya mula sa kanyang kama, napansin ang pagkawala ng mga ito. Sinasalamin niya ang kakaibang phenomenon. Ang mga barya ay lumalabas at nawawala hanggang ngayon. Kung siya ay isang creation type hunter tulad ni Kang Woo, sa kabila ng malawak na agwat sa pagitan ng S. Isinasaalang-alang ng Class Kang Woo at ng G-Class ang posibilidad na maaari pa ring kumita ng pera. Binuksan niya ang kanyang tindahan ng Diyos at nagmamasid. Siya ay may kabuuang 372 ginto. Napansin niya ang ilang mga kasanayan na may mga paglalarawan na nakasulat sa ibang wika, na hindi niya maintindihan, at nagtataka tungkol sa nilalaman. Sa pagpapahayag ng pagkadismaya, nagkomento siya sa mga numerong halaga na nakalista. 10,000, 10,000. Dahil sa panghihina ng loob, inisip niya ang pagkolekta lamang ng 300 barya pagkatapos magtrabaho buong magdamag at nagtatanong kung bakit napakataas ng mga presyo. Habang nag-scroll, nakatagpo siya ng isang item na may presyong 100 gramo. Pansin niya na tila gumagalaw ito sa sarili. Huminto doon, na nag-udyok sa kanya na magtaka kung iminungkahi nito na bilhin niya ito. Nagpasya siyang bumili at nakatanggap ng abiso na nagpapatunay na nakuha niya ang mata ng natatanging awtoridad ng bulag na Diyos. Nagtatanong siya tungkol sa mata ng bulag na Diyos, kinu-question ang natatanging awtoridad nito, at
Iniisip ko kung ito ay nagpapahiwatig ng pagkabulag. Sa pagpapahayag ng pag-aalinlangan, tinanong niya ang pagiging kapaki-pakinabang ng mga mata ng isang bulag. Bigla siyang nabulag, napasigaw sa gulat at nabitawan ang kanyang telepono. Nang bumangon siya sa kanyang kama, nagpahayag siya ng pag-aalala, wala siyang makita, at iniisip kong naging bulag ba talaga siya. Sa gulat, nagpasya siyang tumawag sa 119. Habang hinahanap ang kanyang telepono at nahaharap sa isang balakid, aksidente niyang nataman ang isang mesa, na nagdulot ng pananakit. At nagudyok ng isang sigaw. Sa kanyang pagtataka, napagtanto niyang muli siyang nakakakita. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagpahayag siya ng pagkamangha, ang kakayahang makita ang nakasulat. Habang sinusuri niya ang iba't ibang mga item sa kanilang mga paglalarawan, nagkomento siya sa mga magagandang pangalan at nagpapahayag ng pagkalito. Sinusuri niya ang presyo at iniisip kung magkano ito, na inihahalin tulad ang karanasan. Nagiging bida sa isang nobela. Bagamat kinikilala na ang mga individual na J-class ay karaniwang panghabang buhay na J-class at ang mga S-class na mga individual ay panghabang buhay na S-class, naaalala niyang narinig niya ang tungkol sa mga pagbubukod at iniisip kung ito ay maaaring isa sa kanila. Nag-scroll siya sa mga pagpipilian ng mausisa. Tingnan mo kung may mabibili pa siya. Nakatagpo siya ng isang kategorya na pinangalanang ang dumudurog na hintuturo ng Diyos at nakitang nakakaintriga ang pangalan. Sa pagpapasya na hindi na siya makakabili ng iba pa, pinili niyang bilhin ito. Habang tinitingnan ang barya sa binili, nawawala rin ang barya, at natanggap niya ito. Isang abiso na nakuha niya ang nakakadurog na hintuturo ng awtoridad na ibinahagi ng Diyos. Sinusuri niya ang kanyang daliri, nagtatanong kung ito nga ay isang kasanayang tinatawag na pagdurog. Ang hintuturo ng Diyos at nagtataka tungkol sa kalikasan nito. Biglang huminto ang aircon niya. Ginagamit niya ang kanyang nakakadurog na hintuturo ng Diyos, at nagsimula itong gumana muli. Pagkatapos ay itinuro niya ang TV, at nagsimula rin itong gumana. Ini-broadcast ng balita ang pagtataya ng lagay ng panahon sa umaga, na nagpapahiwatig na ang panahon ay mananatiling maaliwalas sa ngayon nang walang balita ng ulan. Siya ay sumasalamin, na nagsasabi na ang kakayahang ito ay dapat na isang remote control na katulad ni Dayton. Muli ay ginamit ni Yulshin ang kanyang dumudurog na hintuturo ng Diyos upang i-activate ang kanyang laptop, na ipinapahayag na, tulad ng inaasahan, hindi ito makakasulat ng nobela. Automatikong nagring ang phone niya at kinuha niya ito, iniisip kung bakit biglang tumatawag ang kinauukulan. Sinasagot niya ang tawag ng may pagbati,